Asawa ko ng tatay mo. Kaya lumayas ka! Hindi kayo kasal ng tatay ko! Wala kang karapatan dito sa bahay na to at kahit kailan, hindi kayo nagkaroon ng karapatan para apihin kaming magkapatid! Ang bata kadalasan nakakaranas ng tinatawag na childhood trauma kapag nagkahiwalay ang kanyang mga magulang o di kaya'y nagbabangayan sila sa harap ng mga anak. Ang ating kwento ngayong gabi ay tungkol sa isang babae na nawalay sa kanyang ina. Nakaranas ng napakasakit na pang-aapi mula sa kanyang madrasta at hindi siya naipagtanggol ng kanyang ama. Mapapatawad pa kaya niya ang kanyang ina sa ginawa nitong pagtalikod sa kanya? Yan ang pakatutukan sa ating isinadulang totoong kwento na pinamagatang Ang Hiling sa Diyos, The Vange Uykwaki Story. Papa mo. Hinahanap niya yung laruan niya, yung paborito niya, yung Rextor. Pinaglaruan niyo ba? Papa, hindi po namin yung nilalaro ni Kuya Peter. Asan na yun? Asan na yung Rextor ko? Jessie, hindi nga pinapakialaman ng mga anak mo yung laruan mo. Ha? Ano ba? Buong araw na ako nagtatrabaho, tapos laruan mo ang pinagpamaktol mo? Jessie! Saan niyo po ba kasi huling nalaro si Rextor? Dito, sa kwarto. Dito lang ba? Papa! Ito po si Rextor, oh! Dito lang po pala sa ilalim. Galing! Galing ang punch ko! Rextor, diyan ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Oh! Oh, galing niya. Mama, huwag ka na pong umiyak. Nakita na po ni Papa yung laruan niya. Sensya ka na, anak, ha? Bumigay ang mama mo. Napikon kasi ako kay papa mo, eh. Pero hindi niya kasalanan, ha? Hindi ko na alam, parang napapagod na kasi ako. Parang naubos na yata yung pasensya ko. Tsaka lakas ko. Hindi ko na alam kung hanggang kailan ko kaya to. Mama, mahal po ni Papa yung laruan niya. Pero syempre po, mas mahal niya po tayo, di ba? Tayo nila Kuya Peter. Kaya, tahan na po, Mama. Love ka po ni Papa. At, love ko rin po kayo. Ayan na. Smile po, Mama. Ayan, oh. Ang ganda-ganda ng mama ko. Mana po ako sa inyo. Ikaw talaga. Kung hindi lang tayo sa inyo. Love you po. Vange, ilang taong ka nung nalaman mo na ang mama mo pala ay pinagkasundo lamang sa father mo, no? A Chinese man who was mentally challenged.
no? Siguro nasa between 16 to 20 years old po, no? Mga kwento-kwento sa mga paligid. Ano ba naalala mo tungkol sa mga parents mo? Naalala ko lang si tatay ay nasa gilid, nasa sulok, at madalas humag-shine ng sapatos. Yan po yung naalala ko kay tatay. Kuya Jesse, balikan ko na mamaya to, ha? Sige, ako bahala dito. Papakin pati ko ng gusto. Wala ka pa, ha? Ang dami, ha? Sige. Carmen啊，你也無幾時你會看出是安尼吧？ Nahirapan na ako sa kapatid mo. Parang 3 bata inaalagaan ko. Kadalasan nga, parang mas bata pa siya kumilos dun sa 2 anak niya. Halika. Kunin mo to. Tulong ko sa inyong mag-iina. Ang dami naman ito. Maraming salamat, ha. Basta, Carmen. Konding tiis lang. Konding tiis pa. Pinilit namang unawain ni Carmen ang kondisyon ng kanyang asawa. Pero dahil nga sila ay pinagkasundo lamang, kailan may hindi siya naging maligaya sa piling nito. Hanggang sa... Bye, Papa. Mahal po kita. Bye-bye, Papa. Mag-iingat ka po. Patawad, Jessie. Patawad. Si Mama! Yay! Si Mama! Nandito ka na! Oo. Sakto po, gutom na po kami ni Kuya. Oh, sige, sige, upo na kayo. Sige pa. Mama. Anak, pagpasensya niyo na lang muna, ha? Ito na lang muna. Hindi kasi dumating yung perang hinihintay ko, eh. Ito sa'yo, ha? Ito, Vange. Sige, kain na kayo. Ikukuha ko kayo ng tubig, ha? Ma, talaga bang hindi na po si Tito Mario? Iniwan niyo na po ba tayo? Naku. Huwag niyo nang hanapin yung lalaking pinalit ko sa papa niyo, ha? Hindi na siya babalik. Ang buong akala ko pa naman, siya ang sasalba sa akin. Sa inyo. Mga anak ko. Hindi ko naman sinasadya nga makaladkad pa kayo dito sa miserableng buhay na to. Kasalanan ko to, ha? Kasalanan ko. Mama, wala ka po kasalanan, ha? Ang importante po, magkakasama po tayong 3. Ginawa ni Carmen ang lahat ng kanyang makakaya para buhayin mag-isa ang kanyang mga anak. Kung saan-saan siya naghanap ng mapagkakakitaan. Kung ano-ano ang tinanggap na trabaho upang maipagpatuloy ni Vange at Peter ang kanilang pag-aaral. Pero siya ay nabigo. Dahil dito, isang masakit na desisyon ang kinailangang gawin ni Carmen bilang isang ina. Sa malapit yan sa gasolinahan sa Philippine Street. Ito po yung bayad. Halika na, sakay na kayo. Salamat po. Ma, ba't di ba po kayo sumakay dito? Ma,
Hindi ka po ba sasama sa amin? Pabalik ka na, Papa? Hindi. Hindi ako sasama. Patawarin niyo ako, ha? Hindi ko na kasi kayo kayang buhayin. Mas maganda magiging buhay ninyo dun sa papa ninyo. Manong, sige, andar na kayo. Mama! 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 Mama ka po, akala ko masasama ka. Babalik na po tayo kina Papa, Mama. Hindi na. Kayo na lang ni Peter. Okay, kayo lang, Peter. Sinabi ko na kay Uncle Ray na uuwi kayo sa papa nyo, ha? Hindi kayo mabuti sa akin. Sige na, halika na. Sumakay na kayo. Ayoko! Sumakay na kayo. Mama, ayoko. Ayoko mamumuhay dahil kung hindi po kayo kasama, Mama. Vance, makinig ka sa akin, ha? Makinig ka! Peter, makinig kayo. Mas maganda magiging buhay ninyo doon. Makakapag-aral kayo. Hindi niyo ba gusto yon? Mas kaya niya kayo palaki na maayos. Kung naintindihan niyo, ngayon sumakay na kayo ng kotse, ha? Sumakay na kayo! Sige na! Huwag ka matigas sa ulo, Vance! Sakay na! Peter! Vance! Alis na kayo! Gusto lang ni Carmen na mapabuti ang buhay ng mga anak nyo. Kaya pinabalik niya muna dito. Sana naman makapagpatuloy na sila ng pag-aaral ngayon nandito na sa poder mo. Kumain na kayo? Gusto niyo fried chicken? Meron doon. Jessie, bibigyak, balik kong siyabo. Siya si Shena, yung dating katulong nung lola nyo sa dating bahay. Siya na kasi yung bagong asawa ng papa nyo. Bagong asawa po? Papa, may bago ka na pong asawa? Vance? Peter, di ba? Opo, Peter po. Huwag ka mag-alala. Aalagaan ko kayo. Ha? Huwag kang mag-alala, Kuya Ray. Ako nang bahala sa kanila. Sa mga unang linggo pa lang mula nang sila ay ibinalik ng kanilang ina, nakita na ni Vance ang kapangitan ng ugali ng kanilang madrasta na dati ay isang katulong. Sa murang isip ni Vance, nagtanim ito ng galit sa kanyang ina dahil sa pag-iwan at pagtalikod nito sa kanilang magkapatid. Ang hindi niya alam, Magbihis ka na agad ha kasi may papagawa ako sa'yo. Nilabas ko to at yung plantsahin para tapusin mo. Lahat po ito? Hindi, magtira ka ng konti. Natural. Uubusin mong lahat, di ba? Okay, may lakad kami ngayon ng kapatid ko at inaasahan kong ubos mong lahat yan pagdating ko. At dagdag mo na rin yung malinis ang buong sala, okay? Pero tita, kailangan ko po mag-aral. Kasi may exam po kami ulit bukas. Hindi ba pwedeng pagsabayin? Nagtatrabaho ka at nag-aaral ka. Eh yun kung hindi mo kayang diskartehan kasi baka mapurol din ang utak mo. Kaya mo yan, ha? Oh, iwan na kita ha. Tapusin mo yan. Pero tita Shena, Walang pero-pero! Okay. ay, wait lang po. Teka lang po. Hello po. Bata, ito ba yung address si Evangeline Uy? Opo
Opo, ako po si Evangeline. Uy, galing po kanino? Ako nalang titingin. Thanks, bye. Tita Shena, sa akin daw po yung sabi ng mama. Oh, talaga? Bakit ka magkakaroon ng sulat? Kita mo yan? Ang dami-daming dahon. Tapusin mo yan! Tita Shena! Akin po yung sulat na yan! Galing po ba yun sa mama po namin? Tita Shena! Akin po yan eh. How did you cope? Iyak lang po ako ng iyak. No, tuwing Mother's Day, Christmas Day, yung wala kang ina, wala kang nanay sa bahay, iyak lang po ako ng iyak. Eh bakit pa pinapapasok kung lagi naman palang bagsak sa school? Eh, kasi pinipilit ng kapatid ni Jessie. Hindi ko naman pinapasok. Sustento. Eh di lalong sayang ang pera kung bobo naman pala yung anak ni Jessie. Hamon na. Hindi naman ako ang nagbabayad ng matrikula, di ba? Kasing batang to, ang ingot-ingot talaga ni Badge. Mana kasi sa tatay niya. Bobo talaga. Vance, di ka pa kumakain. O ito, nasikwat ko sa kusina. Ayoko, kuya. Kuya, ayoko na dito. Saan ka naman pupunta? Iiwan mo si Papa? Hanapin ko si Mama. Tapos yung tayo ibalik dito? Bale, wala na siguro tayo kay Mama. Hindi yan totoo, kuya. Tayo na. Dito pa ang kuya. Gusto ko talaga hanapin si Mama. Ayoko na talaga dito. Pagod na ako. Hindi ba nakikita yan ng father mo? Siguro po dahil mentally challenged si Papa, hindi niya naunawaan ang ganong Sitwasyon. sitwasyon. Opo. Ang kagandahan lang po ay hindi ako nakaranas ng physical abuse, Tita Mel. oo. Pero sabi nga nila, mas masakit, mas makirot. No, ang sugat daw pag verbal or emotional, Emotional. ang abuse po sa atin. At matagal na panahon po yan, lagpas po ng 1 dekada na ganyan po yung aming nararanasan. Raj? Bakit? Wala to, Papa. Sakit lang talaga puso ko. Dapat uminom ka ng gamot. Opo, bumili na po si Peter. Raj, tama ba itong nabili ko? Oh, yan yun. Salamat. Lagi na lang ganyan pag nire-regla ka. Oo nga eh. Umutak pa ako sa tindahan para sa extra napkin mo. Pero huwag mo na isipin yun. Halwala. Dali nga. Ano ba naman yan? Anong oras na? Bakit lahat ng gamit na panlinis nandito pa? Di ba kaninang umaga pa yung dumi ng chocolate ng tatay mo? Hindi mo pa rin inasikaso? Tita, pasensya na po. Sinusumpong kasi naman ako ng dysmenorrhea ko eh. Usus! Nagdadahilan ka ba? Ang sabihin mo talagang tamad ka. Ang bagal-bagal mo laging kumilos. Dadahilan ka pa. Huwag mong awayin si Vange. Jessie,
hindi ka kasama sa usapan. Palibhasa kasi yung mga dapat matinong kausap ay hindi matino dahil nagpapalusot. Sinabi na ang masakit yung puson, di ba? Kung gusto mo na mabilis ang kilos, humanap ka ng katulong sa sweldohan mo. Nasino naman yung pera ni Papa, di ba? Ni pambili nga ng napkin ni Vance, pinangungutang pa namin. Napakahirap mong hingan. Bakit? Ano bang malay nito sa paghawak ng pera? Palibhasa kasi kulang-kulang. Huwag niyo naman pong tawagin kulang-kulang ang tatay ko. So ano gusto mo, retarded? Ano yung retarded? Hindi siya kulang-kulang at lalong hindi siya retarded. Nakikinabang naman po kayo sa pera niya, di ba? Oh, kung kulang-kulang siya, bakit niyo pa siya pinagtsatsagaan? Huwag mo akong sinasagot ng ganyan. Baka masampal kita! Huwag mong sasaktan yung kapatid ko! Kayong dalawa, magsilayas kayo! Hindi kami lalayas dito dahil may karapatan kami sa bahay na to. Bahay to ng tatay namin. Talaga, bahay ng tatay ninyo. Sa palagay ninyo, kapag pinapili ko tong si Jessie, sinong pipiliin niya? At sa palagay ninyo, sino ang matitira sa bahay na to? Ang mas maganda sana, hindi na lang kayo sinuli dito ng walang yan yung ina. Pagkatapos kong maligo, dapat malinis ang sala, ha? Sana. Di kayo nag-aaway. Makikita niya rin. Gagawin ko ang lahat para matupad ang mga hiling ko sa Diyos. Magsisikap ako, magsisipag ako para maabot ko yung mga pangarap ko. Jessie, ano ba? Lalagyan naman kita eh. Ay, kinamay. Yan. Kasi, bilis kumain, nabilaukan ka tuloy. O, sige, uminom ka muna, o. O, ito, o. Inom ka muna. Sige, inom mo yan. Takaw-takaw mo kasi. Hindi mo yan. Ay, ang baboy! Ay, Jessie? Jessie! Ano nangyayari? Ay, Jessie, ano nangyayari? Jessie, ano nangyayari sa'yo? Jess! Tulong! Tulong, Jess! Jess! Jessie, sige, buka mo. Jessie! Jessie? Tulong! Jessie! Jessie! Tulong! Tulong! Hindi pa man nagsisimulang matupad ang mga minimithi ni Vanji, binawian na ng buhay ang kanilang kawawang ama. Vance, anak. Hawakan mo to. Inyo yan. Kasama na dyan ang mga abuloy na pinabibigay ng mga kaibigan at kamag-anak. Salamat po, Uncle Ray. Salamat sa lahat ng tulong niyo sa amin. Pamilya ko na rin ang pamilya ng papa mo. Mula noon hanggang ngayon. Basta ha, pagbutihin niyo yung pag-aaral niyo. Kahit na nakalimutan na kayo ng mama niyo. Andiyan naman ang tita Shena niyo.
dadaan ako sa bangko bukas para ma-deposit ko na tong pera natin. Bili mo naman ng rubber shoes, sis. Oo nga, luma na sapatos mo. Akong bahala. Pati bagong pantalon tsaka t-shirt na din. May pera pa naman tayo eh. Ano gusto mo kainin? Masarap na pagkain para uwian kita. O maghinay-hinay sa gastos, ah. Baka maubos naman pera natin. Mauwi ka na, anong oras na? Pinagtututan hapunan. Sige. Hold up to. Kayo sama. Hindi, sandali, maawa kayo. Wag. Sandali! Lahat po ng tampo ko, lahat ng lungkot ko po, binuhos ko po dito sa diary. No, gumawa po ko ng parang letter to God. Lahat po ng... Letter to God? Yes, lahat po ng sama ng loob, lungkot. And that was year 2002. Bakit ba ganun, Papa? Simula pa nung bata ako, hindi ko na alam kung paano ako sasaya. Tinalikuran na kami ni Mama. Ayun, kayo naman. Hindi ko na alam kung paano ako mabubuo. Ang dami na pong kulang sa akin. Unang-una nandun yung pamilya natin. Diba sabi po nila, magdasal ka lang daw kay God. Pakikinggan ka niya. Ginagawa ko naman yun, di ba? Di ba, Papa, nagdadasal naman ako simula nung bata pa ako. Di ba ako mahal ng Diyos? Kaya hindi niya ako pinakikinggan. Sana, Papa, kung katabi mo dyan si God. Hindi mo naman balik niya si Mama sa amin, no? Kahit yun lang. Lord, kahit yun lang. Papa, kahit yun lang muna yung hiling ko. Vange, huwag ka na munang pumasok ngayon. May party ako mamaya, may mga bisita. Kailangan ko ng katulong sa kusina mamaya. Ay, tita, hindi pwede kasi wala pa po ako isang buwan dun sa fast food na yun eh. So, ma-absent ka na lang. Kano lang ba kinikita mo dyan sa fast food mo na yan? Basta, absent ka at tutulungan mo ako sa party mamaya. Sorry, tita, hindi talaga ako pwede umabsent ngayon. Pag sinabi ko sa'yo, hindi ka lalabas, hindi ka lalabas. Pag sinabi ko, hindi ka magtatrabaho at dito ka lang sa bahay, hindi ka magtatrabaho! Hindihan mo ako, Vange. Dahil wala namang mararating ikaw sa buhay mo. Dahil bobo ka na. Tanga ka pa. Tratuhin niyo akong katulong. Kung bawat pagkain isinusubo ko ay hindi niyo sinusumbat sa akin! At kung bawat gamit dito sa bahay na to ay hindi galing sa pamilya ng papa ko! Nagtatrabaho ako para makapag-aral ako at may marating ako sa buhay na to! Eh ikaw, Oy! Asawa ko ng tatay mo. Kaya lumayas ka!
Hindi kayo kasal ng tatay ko! Hindi kayo kasal! Wala kang karapatan dito sa bahay na to at kahit kailan, hindi kayo nagkaroon ng karapatan para apihin kaming magkapatid! Basura ang tingin niyo sa amin. Mas basura kang itinapon lang dito sa buhay namin. Kayo ang lalayas dito. Kayo ang lalayas dito sa bahay na to, hindi kami! Dahil wala kayong kwentang tao! Layas! Layas! Lumayas ka! Nagsulat po ako ng siyam na hiling. Oo, Siyam hiling na sa Panginoon. Opo. Na talaga nung sinusulat ko po yun, napakalabong mangyari. Dear God, hindi man kita nakikita. Hindi ka man nagpaparamdam. Gusto kitang sulatan. Gusto lang kitang kausapin. Alam ko, alam mong lahat ng mga takot ko. Mga pinagdadaanan ko mula pa noon hanggang ngayon. Sobrang magsusumikap po ako. Naniniwala ako na lahat ng wishes ko, ibibigay mo. Kakapit ako doon, God. Kasi ikaw lang ang pwedeng magbigay sa akin ng mga wish kong yun eh. Gusto kong ikaw ang maging lakas ko. Kasi naniniwala akong ibabangon mo ako sa tuwing pinanghihinaan ako ng loob. Hindi mo ako pababayaan. Pati si Peter, pati si Mama. Matagal ko na siyang pinatawad, Lord. Oh, miss, bibili ba kayo? Mura lang. Mama, Mama, hinanap ko po kayo. Akala ko hindi na tayo magkikita. Namiss kita, Mama. Maraming salamat po sa mga pagsubok na binigay niyo sa akin. Dahil doon, naging mas matibay ako. Sana napatawad mo na ako sa lahat ng kasalanan ginawa ko sa inyo. At gusto ko sana, kung mamarapatin mo lang, ha? Gusto ko sana magsama tayo ulit. Mama, gusto ko po maging katulad ni Papa. Yung hindi naiintindihan ko ano ang sakit o galit sa isang tao. Hindi nagbibilang ng mali. Nagmamahal dahil mahal siya. Mahal kita, Mama. Nak! Salamat. Salamat. Napakabuti mong tao. Napakabuti ng puso mo.
Lisa. Ate Banji mo. Ate Banji? Ano na ba nangyari ngayon sa buhay mo? Nako, Tita Mel, sobrang tagal ko talagang hiniling sa Panginoong Diyos na kung pwede ngang umasenso, no, sa buhay. Hindi lang po para sa pangsarili, Tita Mel, kung hindi sana'y makatulong po, no, sa maraming tao. My heart is overflowing with so much joy and gratitude. Ang umapak at magsalita dito sa harapan nyo ay hindi lamang isang napakalaking karangalan, Nang dahil sa inyong awa at pagmamahal sa akin, nagtagumpay ako. Oo, nagtagumpay ako. At bilang ganti at pasasalamat, pangako ko, hindi ako mapapagod na patuloy na magmamahal. Ipapanalo ko kayo dito sa lupa. ito ay isang milagro, isang patotoo na tayo ay may mabuti at mapagmahal na Panginoong Diyos. Thank you, God. Thank you, God. Teka muna, ikaw ba may pamilya na rin? Yes, Tita Mel. Meron na rin. May asawa, may anak, mga Yes anak ka na. po. I have one child. Oo. 9-year-old na po siya ngayon. Yes. Ang mama mo, nasa na ngayon? Ako, si Mama po today, she's very peaceful po kasi tayo pong mga nanay, di ba, Tita Mel, ang hinihiling lang natin is yung mga anak natin ay maisaayos Anak lang yes, natin. correct, yes. At dahil po kami tatlo ay nasa maayos na kalagayan na, Ano naman ang gusto mo parating sa nanay mo ngayon? salamat. Salamat dahil pinili niya akong, alam mo yung Tita Mel, pinili pa rin niya akong buhayin. Pinili niya pa rin akong mahalin sa abot ng kanyang makakaya. Thank you very, very much for the time na binigay mo sa magpakailanman. At kami umaasa na patuloy ang ganyang buhay, no? Walang iba kung hindi ang paglilingkod sa kapwa at sa Panginoon. Thank you very much. Maraming salamat. Napakahirap magpatawad lalo na kung ang dahilan ay tinalikuran ka ng iyong magulang. Pero gagawa at gagawa ng paraan ang Diyos para lumambot ang iyong puso, para magkaroon ito ng puwang para sa pagpapatawad. To err is human, but to forgive is divine. Ibig sabihin nito, tao lamang tayo na nagkakamali at nagkakasala. Pero kapag tayo'y nakapagpapatawad, para tayong si Jesucristo na nagsakripisyo at nagpatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Ngayon, bukas, at magpakailanman. Magpakailanman.